Isang misteryosong murder ang naganap noong 1977 sa isang apartment sa Chicago. Si Teresita Basa, isang Pilipinang respiratory therapist, ay naging biktima ng isang brutal na krimen. Ang kaso ni Teresita Basa ay hindi katulad ng mga karaniwang krimen na kadalasang nalulutas ng mga otoridad. Ang kwento ng kanyang pagpaslang ay nagkaroon ng isang kakaibang twist, isang multo na tumulong upang malutas ang sariling kaso. Ayon sa ilang saksi, ang multo ni Teresita Basa mismo ang nagbigay ng mga pahiwatig na nagpatibay sa pagkakakilanlan ng kanyang pumatay. Si Teresita Basa ay ipinanganak noong 1929 sa Pilipinas. Lumipat siya sa Estados Unidos noong 1960 upang mag-aral ng musika at makamit ang kanyang pangarap ng isang maayos na buhay. Sa kanyang bagong buhay sa Amerika, hindi lamang siya naging isang magaling na music student, kundi naging isang respiratory therapist din sa Edgewater Hospital sa Chicago, Illinois. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang lumaban at nagsikap upang makamtan ang maayos na buhay. Sa kanyang bagong buhay, nakatulong siya sa maraming tao sa kanyang komunidad. Nagbigay siya ng libreng piano lessons sa mga bata at nakatulong sa mga pasyente sa ospital. Siya ay namuhay ng tahimik at payapa kasama ang kanyang asawa na si Joe. Noong February 21, 1977, nakatanggap si Ruth Loeb, isang kaibigan ni Teresita, ng tawag mula kay Teresita. Nag-usap sila ng halos 30 minuto. Ayon kay Loeb, mayroong inaasahan si Teresita na darating na isang kaibigan, ngunit hindi nito sinabi kung sino ito o kung anong layunin ng pagbisita. Makalipas ang ilang oras, ang mga kapitbahay ni Teresita ay nakaamoy ng usok mula sa kanyang apartment. Agad nilang ipinaalam sa janitor na tumawag ng mga bumbero. Pagdating ng mga bumbero, natagpuan nilang patay si Teresita sa ilalim ng kutsyon, nakahubad at may saksak ng kutsilyo sa dibdib. Ang mga bumbero at investigador ay nagulat sa kalagayan ng katawan ni Teresita. Ito ay isang kakaibang eksena na nag-iwan ng maraming katanungan. Walang mga ebidensyang nag-uugnay sa isang partikular na salarin, kaya't ang kaso ay nanatiling isang misteryo sa loob ng 5 buwan. Walang malinaw na motibo at hindi rin makapagbigay ng impormasyon ang mga saksi na maaaring magturo sa kung sino ang responsable. Sa kabila ng matinding paghahanap ng mga investigador, hindi nila natukoy kung sino ang pumatay kay Teresita. Sa loob ng 5 buwan, ang pamilya at mga kaibigan ni Teresita ay patuloy na nagdalamhati at umaasa na malulutas ang kaso. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay liwanag sa kaso. Ang asawa ni Dr. Jose Chua Jr., isang katrabaho ni Teresita, ay nagsabi ng isang kakaibang karanasan. Ayon sa kanyang kwento, nagsalita siya ng hindi normal habang siya ay natutulog at sinabi na siya ay si Teresita Basa. Sa pamamagitan ng tinatawag na trance, ipinahayag niya na ang pumatay kay Teresita ay hindi pa nahuhuli. Ang karanasang ito ay nagbigay gabay sa mga investigador upang mas mapalawak ang kanilang pagsisiyasat. Inisip ni Dr. Chua na ang karanasang ito ay hindi normal at napansin niyang kakaiba ang kanyang asawa habang ito ay nagsasalita habang natutulog. Ang kanyang asawa ay nagbigay ng impormasyon na hindi nila alam at tila isang mensahe mula kay Teresita mismo. Ayon sa isang libro, A Voice from the Grave, ang multo ni Teresita Basa ay nagbigay ng impormasyon na tinuro si Alan Showery, ang katrabaho ni Teresita sa ospital, bilang salarin. Si Alan Showery ay isang respiratory therapist din sa Edgewater Hospital at hindi siya agad inisip bilang pangunahing sospek. Subalit, dahil sa mga ebidensyang lumabas mula sa paranormal na karanasan, naging sentro ng investigasyon si Showery. Habang ini-interview siya, tahimik lang siya at hindi nagbigay ng matibay na depensa.
Ito ay naging isang tahimik na pag-amin sa mga paratang laban sa kanya. Si Showery ay nagsabi na pumunta siya sa apartment ni Teresita upang magnakaw dahil wala siyang pambayad sa renta. Inamin niyang $30 at ilang alahas lamang ang nakuha niya mula sa apartment ni Teresita. Sinabi pa niyang nagbiro siya tungkol dito. Ngunit ang kanyang biro ay hindi nakatanggap ng pagtanggap mula sa prosecutor at mga investigador. Ang mga alibay at pahayag ni Showery ay tila hindi tumugma sa mga ebidensyang nakuha mula sa mga pahiwatig mula sa Beyond at mga investigasyon. Ang mga investigador ay patuloy na naghukay ng impormasyon tungkol kay Showery. Habang patuloy siyang ini-interview ng mga otoridad, nagsimulang magduda ang mga investigador sa kanyang mga pahayag. Ang kanyang tahimik na reaksyon at ang hindi maipaliwanag na pagkakatugma ng mga impormasyon mula sa trance ng asawa ni Dr. Chua Jr. ay nagbigay ng matibay na palatandaan na siya ay may kinalaman sa krimen. Pagkatapos ng isang trial, nagdesisyon si Showery na sumuko. Siya ay nahatulan noong February 23, 1979 at nahatulan ng 14 na taon na pagkakabilanggo. Ang kanyang pagkakasangkot sa kaso ni Teresita Basa ay isang malupit na halimbawa na kung paano ang isang kasong hindi malulutas sa mga tradisyonal na paraan ay maaaring magkaroon ng solusyon sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang pamamaraan. Si Showery ay pinalaya noong 1983 sa ilalim ng parol. At may ebidensyang nagsasabing bumalik siya sa New York pagkatapos ng kanyang pagpapalaya. Gayunpaman, ang kanyang kaso ay patuloy na nagbigay ng tanong sa marami kung paano nga ba naganap ang paglutas ng isang kaso na puno ng misteryo at hindi maipaliwanag na mga pahiwatig. Ang paglutas ng kasong ito ay nagpapakita ng isang kakaibang sitwasyon kung saan ang imposible ay naging posible. Bagamat maraming tao ang hindi naniniwala sa paranormal, ang kaso ni Teresita Basa ay nagsisilbing paalala sa atin na ang buhay ng bawat isa ay mahalaga at dapat ipaglaban. Ang kwento ni Teresita Basa ay nagtuturo sa atin na kahit ang paghahanap ng katotohanan ay maaaring dumaan sa mga hindi inaasahang pamamaraan, maging ito man ay sa pamamagitan ng hindi kapanipaniwalang pangyayari o sa mga kasanayan at karanasan na hindi natin kayang ipaliwanag sa kasalukuyan. Sa huli, ang kaso ni Teresita Basa ay isang kwento ng kabayanihan, pagkataranta at pag-asa. Ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok at krimen na maaaring mangyari sa ating buhay, may mga pagkakataon na kahit ang imposible ay nagiging posible. Ang mga misteryo ay mayroong solusyon at ang katotohanan ay palaging naghahanap ng daan upang lumitaw.